Kamusta po mga katambay? Muli po si Katambay Manong sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, meron pong balita. Bigla pong kumambyo. At parang itinatama po nila ngayon yung nahuli pong droga noong nakarang araw po. At talaga ipinagmalaki po ng Pangulong Marcos. At ngayon po, dahil marami pong matatalino tayong kababayan na nagsasabing paano magkakasya yung ganong karami na halos 2 tan o toniladang droga sa van. Kaya po ngayon, itinatama po ngayon ng PNP ang pagkakamali daw nila di umano, mga katambay. Pero sa kabila po nun, nakakahiya na po sa Pangulo dahil mismong Pangulo po ang nagmalaki sa atin mga Pilipino. Tapos ganito po ang mangyayari mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin kung paano po nila ipapaliwanag sa atin mga katambay ang mga pangyayari. Ito po. Mag-estimate lang naman, titingnan naman kung number of sacks kung ilan. Ilan yung average na laman ng sacks. I-multiply mo lang naman yon. Tapos kunin mo yung average ng per box na yan, yung usually mga 1 kilo na ano nila, estimate mo rin yung average nun. I-multiply mo siya doon, tapos i-multiply mo siya sa street value ng vitamin hydrochloride, which is 6.8 million per kilogram. Yun ang lumabas na figures. Siniguro ng prosekusyon na airtight o malakas ang kasong isinampa laban sa suspect sa nasabat na illegal na droga sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ayon kay Batangas Provincial Prosecutor Attorney Lourdes Zapanta, hindi makaaapekto sa kaso ang malaking pagkakaiba sa estimate at sa aktwal na bilang ng nakumpiskang illegal na droga sa lugar. Sa estimate kasi na naunang inilabas ng PIDEA, nasa more or less na 2 tonelada ito na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Subalit matapos ang inventory, naging 1.4 tons na lamang ito na nasa 9.6 billion pesos na lamang. Wala pong epekto yun kung gaano karami. Kasi hindi ko alam kung bakit parang may pagdududa. Ay kitang-kita naman po ninyo nung panahon nagbibigay at nag-uulat ay hindi pa tapos ang inventaryo. Kaya talaga po sa simula pa lamang ay talaga po estimate, kalkula. Paliwanag ng Provincial Prosecutor, hindi dapat napagdudahan ang nasabat na illegal na droga. Sana po ang inyong pag-aalinlangan at pagdududa ay inyong alisin na. Kasi sinabi naman po ng ating mahal na sekretary at sinabi natin ng ating mahal na Pangulo, ito ay estimate. So there should be no doubt. We are overwhelmed by the quantity of the ng drugs. Hindi rin sana daw sila magbibigay ng estimates kung wala namang media na nagtanong. I think they are not obliged, but it is you who forced them to give an estimate. It was, tinanong ninyo di napilitan sila, no? Kung hindi nyo tinanong, hindi sila nagbigay. Diba? It is you who... Ayan po mga katambay, hirap na hirap po magpaliwanag. Yan, yung sa mga nasa prosecutor mga katambay. Hirap na hirap po para itama yung sinasabing mga mapakalaking nagkasya sa van na 1.8 ton. Ngayon po 1.4 na lang mga katambay. Ang tanong ni Kamanong, hindi kaya nabawasan ng 4 ton? Napakarami po noon. Yung 4 na tonelada na kulang doon sa inventaryo daw po mga katambay. At matindi rin po kasing kahihiyan ang nangyari po, lalo po sa ating Pangulong Marcos na parang yung kanyang talumpati, yung kanyang very proud po na sinasabi na pagkakahuli ron. At marami ring nagsasabi na yung pagkakapray parang palabas lang daw po yon, parang may direktor di umano mga tabay. At ito po ngayon mismo sa mga naglalabasan po sa social media mga katambay na talagang marami ang hindi naniniwalang mga Pilipino
doon sa pangyayari na yon, na kesyo dumaan pa sa checkpoint yung van at iisa ang driver, mga katambay, walang kasama, walang backup. Kaya naghihinala po ang taong bayan, ang mga Pilipino, doon po sa nangyari na yon. At napakalaking kahihiyan po ng Pangulong Marcos na talagang ipinagmalaki pa ng ating Pangulong Marcos, lalo po kay Digong, yung dating Pangulong Duterte, na talagang yung kanilang drug war pinakamalaking huli sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo po sa kasaysayan ni dating Pangulong Duterte. Pinagmalaki po ng ating Pangulong Marcos, mga katambay. At pinagmalaki niya rin na yung ginagawa nilang war on drugs, walang namamatay pa, mga katambay. Di po ba? Pero ngayon, tigas ang pihit ng prosecutor, di ba? Yung prosecutor ng probinsya ng Batangas, pilit po na talagang itinatama kuno. Pero kahit na bawasan ng portan yung inventaryo po nila, napakahirap na pong paniwalaan di umano ng mga Pilipino yung ganyang pangyayari. Na mismo presidente, bibigyan mo na hindi tamang figure na babasahin ng presidente sa harap ng sambayan ng Pilipino at pati ang labas ng bansa, napapanood po yan dahil open na po tayo sa buong mundo dahil meron na po tayo internet, social media, di ba? Nakakahiya po sa Pangulo yan, di ba? Binigyan mo ng isang statement na akala mo yung figure talagang pinagmalaki, di ba? Talagang parang nangutya pa nga di umano sa dating Pangulo, di ba mga katambay? Kaya ito po yung malaking question sa mga Pilipino. Parang guilty, parang nagigilty po itong naging operasyon daw di umano nila ng droga dito sa sinasabing ban, mga katambay, sa ban itong ginamit na sasakyan na sinakyan ng 1.8 ton, ngayon naman naging 1.4 ton na lang, mga katambay, nabawasan na. Pero sabi ni Maharlika, yan frame up at yan palabas, at sinasabi yung mga droga na yan hindi na use yan, hindi na pwedeng gamitin, mga katambay, dahil yan daw po mga expired na. Di umano, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po na misan magmalaki. First time sanang mapagmalaki ng Pangulo dahil wala siyang war on drugs. Hindi po siya nagdeklara ng war on drugs sa Pilipinas dahil si Baste nagdeklara, yung mayor ng Davao nagdeklara ng war on drugs. Talagang pinupulaan po ng administrasyon yung war on drugs ni Baste. Kaya doon sa kanyang talumpati, di ba? Doon mismo pinakita sa atin nationwide ng mga media, di ba? Yung gaano karami, tonelada, nakadisplay doon habang nagsasalita ang Pangulo at ganun din ang secretary ng DILG, di ba? Na si Secretary Abalos Jr., di ba mga katambay? Pinakita sa atin na kung gaano karami yung dalawang almost 1.8 tonelada. Napakarami, di ba? Bulto-bulto, di ba? Kaya na-amaze ang Pangulo, di ba? Talagang ito ang tamang drug war, ganito karami kami manghuli at ito walang namamatay, mga katambay, di ba? Talagang nawindang ang buong Pilipinas, di ba? Dahil sa dami. Pero nalungkot si Kamanong doon, mga katambay, kasi napapasukan na pala tayo ng ganong karaming droga sa panahon po ng administrasyon ni PBBM. Dahil nung panahon po ng administrasyon ni Pangulo Duterte, wala nang nakakapasok na ganong volume, ganong karaming droga. Hirap na po makapasok sa atin ng ganong karaming droga at hindi nila malaman kung paano pa nila palulusutin dahil ganong kahigpit na ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Di po ba mga katambay? At malaking bilang at kabawasan ng mga addicted na gumagamit. Di po ba mga katambay? Pero ngayon, nagbabalikan na naman daw, di umano. Dahil nakikita natin kung gaano karami na ang sinasabi daw nila na nakakapasok na sa ating bansa. At meron pang nagsasabing
sabi nila na baka may gawaan na naman sa ating bansa ng droga na yan, di ba? Wag naman sana mga katambay. Pero ang hirap lang mga katambay. Sa isang pangulo natin, sana bago din siya, magsalita, i-confirm muna para hindi po lalabas na kayahiya ang pangulo, di ba? Sa mga issue na yan. Dahil matatalino na Pilipino Hindi na kayang lukuhin ng mga Pilipino. Lalo ngayon, may gumagamit na ng calculator, logic. Madalas na, karamihan ng mga Pilipino gumagamit po ng logic, mga katambay. Dahil huli po. Kasi kung isasakay mo lahat doon sa van, yung 1.8 ton na gaano kabigat yun, bibisaklat yung van na yun. Bisaklat ang gulong noon. Dahil wala naman karamihan chassis yun, mga katama. Yung van, malambot lang ang body nun para sakyan mo ng ganong kabigat, di ba? At tatakbo ka pa, tumatakbo ka pa, hindi mo kaya patakbuhin yon, mga katabay, ng maayos-ayos yung sasakyan na yon dahil sa bigat. Baka masabugan ka pa ng gulong, mga katambay. At kung ako naman, halimbawa si Kamano nga nagpa-deliver noon, hindi ko ilalagay sa van lahat yon dahil una-una hindi kasya. Maraming ban ang lalagyan, mga katambay. Maraming ban. Baka ilagay ni Kamanong yun sa 20 ban o 10 ban. Paghahati-hatiin. Di ba? Yun. Baka paniwalaan ng mga Pilipino dahil maraming ban na pinaglagyan. Yung 1.8 ton. Ngayon naman 1.4 na lang, sabi nila. Dito sa fiscal. Di ba? Sa fiscal office. Dahil nag-inventaryo na po sila, mga katambay. Di ba? Yan po. Medyo pumalpak di umano at nakakahiyahaya ang labas ng Pangulo dahil ipinagmalaki niya 1.8, yung pala 1.4 lang, mga katambay. Pero proud na proud ang ating Pangulo na talaga ipagyabang, lalo kay Digong. Pinagmalaki kay Digong, mga katambay, ang ating Pangulong Marcos. Kayo po, mga katambay, ano po ang magiging komento nyo po? Ito po yung komento ni Kamanong. Pwede po tayong magkomento. Meron naman po tayong comment section dyan. At muli po, mga katambay, nagpapasalamat po muli si Kamanong sa nakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Muli po, nagpapaalam po, ingat-ingat, and makabangon pang muli ang ating bansa. Taste lang po, mga katambay. Taste lang. Paalam! Bye-bye!